po muli sa mga taga-subaybay ng ating palatuntunang In Defense of the Truth page. Muli ito po si Brother Melchor Manalili. Ang video po na ito ay pag-aari lamang ng In Defense of the Truth page at In Defense of the Truth Brother Melchor YouTube channel. Wala pong sino man ang pwedeng kumuha o mag-reproduce ng aming video na ito. Ito po ay ang restriction roong copyright. Muli, nandito po, hindi po ito si Rabbi Sak. Hindi po ako mula sa Palestine. At maghahayag po ng katotohanan tungkol sa simbahang Katoliko. Ang ating pong itatapik ay tungkol sa sign of the cross o yung cross. Dahil ang cross ay ating sinisimbolo bilang mga tunay na Kristiyanong mananampalataya ni Kristo na sinasabi ng ating mga kaibayo sa ibang pananampalataya. Ito daw ay tatak ng Antikristo. Gumagamit siya ng mga talata ng Biblia doon sa Revelation chapter 16 and the following verse. Pero hindi naman po ito 666. Ito pong sign of the cross. Kahit kailan wala pong mababasa sa Biblia na ang tatak na 666 ay sign of the cross. Ito po ay pinapatungkol lamang nila at ginagamit nilang aligasyon o atake sa simbahang Katoliko. Muli tatalakayin po natin ano ba ang ugat o ng kasaysayan ng sign of the cross o cross. Muli inihiling ko po sa inyo, hindi po ako isang Arabo at lalong hindi po ako taga-Palestine. Ako po si Brother Melchor Manalili aka Rabbi Sekaraya na maghahatid muli sa inyo tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung meron po kayong nais na katanungan, pagkatapos ko pong hiyayag, ay pwede po kayong magtanong tungkol sa ating pananampalataya. Ang ating pong itatapik ngayon ay tungkol sa sign of the cross o ano ba ang cross. So bumalik po tayo sa kasaysayan ng cross. Gaano ba kahalaga ang cross? Kung inyong mamarapatin mga kaibayo ko sa pananampalataya, lalo-lalo na ang ating mga kapanalig sa pananampalatayang Katoliko, ang cross po during the time ng mga Assyrian, Babylonian ay ginagamit po nila iyan bilang isang instrumento o karumal-dumal na instrumento sa kaparusahan na diyan pinapatay at pinapako ang mga notorious na kriminal. Pero bago po nila gamitin yan, ano ba ang koneksyon ng cross? Kung bakit ito napunta sa ganoong pamamaraan na ginagamit ng mga Assyrian, na mga Egyptian, even Palestine na ginamit ng mga Romano sa ating Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya yan ay hindi ginagamit na tanda ng mga ating mga kaibayo sa pananampalataya. So, bago po yang gamitin ng mga Assyrian, ng mga Babylonian, even the Palestine, I repeat, hindi po ako taga-Palestine at lalong hindi po ako Arabiano. Ako po ay isang Katoliko na maghahatid sa inyo ng kasaysayan tungkol sa krus at kung bakit ito naging simbolo ng mga early Christian church. Ano po, tatanggalin ko na po yung aking salamin para makita nyo po kung talaga ito. Ako po si Brother Melchor, hindi po ako si Rabbi Sakaraya. Ano po, maghahayag po ako ng katotohanan tungkol sa krus. So babasa tayo ng history ayon dito. Ano po, facts and the fallacies na ang cross during that hindi pa ito ginagamit ng mga Assyrian, ginagamit ng mga Palestine. Ito ay ginagamit na ng mga sinaunang tao, even India, even even mga ano tawag dito, India, Buddhism, etc. Ginagamit nila ang symbol of the cross during that time. Even Egyptian ginagamit nila. Ito pong cross na to during the early history time ay nagbibigay po ng good luck at hindi bad luck. Bakit itong cross? Dahil ito po ay ginamit ng mga Assyrian, Palestine, Babylonian, even Roman ay ginamit ito bilang tanda ng pagpaparusa sa mga notorious na kriminal. Kaya ito ay nagkaroon ng bad sign o bad interpretation ng mga gumagamit nito. Pero during the early times, mga brother and sister,
cross po ay sumisimbolo sa good luck. Simbolo ng mga pagan para ipako doon ang mga notorious na kriminal. Mahina yung audio na drum. Pasensya ka na drum yung audio. So, tiis-tiis lang. Darating ang araw ay audio natin. Ayan. Ano po, ito pong ating palatuntunan ay maghahayag tungkol sa katotohanan sa krus. Salamat po sa mga taga-nood na mayroon na tayong 18 viewers. Salamat, mamaya na babasahin yung ating mga tanong. Actually, hindi po ito epekto ng quarantine. Na nagkakamali ka. Ito po ay isang magagandang pamamaraan upang maaliw naman na pagkabagnot o pagkabugnot sa ating loob ng tahanan. Hindi naman po dapat tayo ay laging seryoso. Seryoso tayo sa usapan, pero lagyan natin ng konting comedy. Pagitan lang ng question na ito, maaliw natin sila at hindi malungkot sa loob ng kanilang tahanan. Muli, si Rabbi Sakar na maghahatid ng isang magandang kasaysayan tungkol sa krus na pang sign sa ating mga katawan bilang mga Kristiyanong Katoliko. Okay, basahin po natin. During the time, brother and sister, kung inyong mamarapatin, alalahanin nyo, nakita nyo yung ginagamit ni Hitler na Nazi. Yung Nazi, yung tinatawag nating swastik or swastika. Ano po, yung kanyang ginamit ni Hitler na sign, sasabihin nun, yung Santo Papa nyo, meron din ganong sign. Yes, pero yung kay Hitler pabaligtad. Yung sa atin po ay hindi pabaligtad. Yung sa kanya ay clockwise, yung sa atin ay lengthwise. Ano po, tingnan niyo po o kung di ako nagkakamali, clockwise or lengthwise. Basta yung kay Hitler po na ginamit niya na swastik sign of the cross ay kabaligtad po doon sa ginagamit ng early Christian church. Tingnan natin kung ano ang kahalagahan at yung kaimportansya ng cross during the early time na hindi pa ito ginagamit na pampersecute sa mga mamamayan na nagiging biktima ng karumal-dumal na pag-execute na ito. Basahin natin, brother. Sabi rito, what a symbol original signified of the cross. Sabi niya, he chose the Haken cross, the hook cross or swastika, had it depicted it black and white circle on the blood red background. It was a stroke of an evil genius. So, ang ginamit ni Hitler ay pabaligtad na swastik. Na kung titingnan nila at gagamitin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na ikakapit yung kagaya ng kay Hitler, ang kabaligtaran po noon ay evil. Pero yung sa atin ay good luck. Mamaya malalaman natin. Hindi po kagaya yung swastik na kay Hitler at yung nandoon sa ating simbahan sa may Rome. Malalaman natin ang katotohanan. Kaya mga kababayan ko, mga kapananampalataya, kapanalig, dito po ay magtanong sa ating Rabbi Sakaraya na magbahayag ng katotohanan tungkol sa maling paratang ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Mamaya na po ako magsha-shoutout. Makinig muna tayo sa ating palatuntunan. Ancient origin. Sabi rito, the design of the flag was his own. Yung dinesign ni Hitler sa kanyang flag ay sarili niya lang yon. Okay, Okay. Turuan natin. It has existed for 1,000 years ago. Alin? Yung flag ng Nazi? No. Yung swastik na cross existed na 1,000 years ago. Ancient na. So, yung ginamit ni Hitler na swastik ay inverted po ang ginamit niya, pabaligtad. Yung sa nakikita natin sa mga burda doon sa suot ng Santo Papa at kino-compare kay Hitler, magkaiba po. Pabaligtad po yung kay Hitler, yung sa atin hindi. Kaya talas-talasan po natin ang mga mata natin kapag sila ay nagpo-post. Yan po ay panlilin lang sa mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan. Okay, tuloy natin. In the book of which he set forth a political creed may encamp or my struggle. Okay. Hitler wrote this about this flag. In red, we see the social idea of the movement, sabi ni Hitler. In white, the nationalistic idea. In the swastik, in the mission of the struggle for the victory of the Aryan man. Okay. To Hitler,
ng historiador, the Aryans were the personification of racial purity, and they identified them with the fair-skinned, blue-eyed North Europe. Sabi, in this belief, he was actually wrong. Kita mo na, sabi ng isang historian, ha? Yung paniniwala ni Hitler ay napakalaking mali, sabi niya. In this belief, he was actually wrong, for originally, the Aryans were a tribe of Asiatic nomads that had invaded India in about 1000 BC. Nakita nyo na, yung cross pala ay ginagamit na ng mga Aryan or ng mga Asian nomads during 1500 BC, na ito po ay good luck at hindi bad luck. Tuloy natin. The word swastika or swastik is an Aryan origin. Hindi po ito si Arius. Si Arius ay nasa in the middle of the 3rd century lumitaw. Ito ay 1500 BC. That was before in the early ancient time. Sabi, in Sanskrit, ayan, may Sanskrit. The ancient language is spoken the Aryans. Hindi nga po ito si Aryans na heretic, si Aryan ay 3 AD, in the middle of 3 AD, no? Si Aryans, hindi po ito yung heretiko ng si Aryans. Okay. Aryan, A-R-Y-A-N-S. Okay. The word siastic means be well. Ang salitang siastic ay ibig sabihin be well, sabi niya. Or more colloquially, good luck. Kaya yung salitang swastik ay good luck, not a bad luck. Sabi po ng magaling na historian na sumulat na ito na Facts and Fallacies. Ewan ko kung may mabibili pa nito. Marami po tayo dito mga referensya na ating ginagamit sa pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Okay. The Aryan was first associated the symbol with the fire and god, Agni, which means indicate that the swastik predates the Aryas and it's of prehistoric origin. Some scholars believe that it may have first have symbolized the spindle drill, one of the oldest methods of making fire. A spark was created by spinning a small stick inside another piece of wood, and hence, good luck was the needed, since requiring the skill was on the prehistoric people greatest and achievement. So the cross o yung the swastik cross, it is a good luck. During before time pa na ang cross na pala na sinisimbolo nun ay good luck, hindi naging bad luck. Kaya bago ito gamitin ng mga Egyptian, ng mga Assyrian, ng mga Palestinians o ng mga Romans sa pag-execute sa mga notorious na kriminal, ito po pala ay isang good luck sign during the early ancient time. Na-convert lang ito sa pagiging masama dahil ginamit itong instrumento sa karumal-dumal na pagpaparusa ng kamatayan during the time of the Roman Empire mula sa Assyrian, Egyptian, Palestine, kinuha ng mga Romano at ginamit nilang pang-execute. Kaya nagkaroon ito ng maling kahulugan na bad luck. Kaya hindi po masama ang mag-sign of the cross. Mamaya magbibigay po tayo ng biblical evidence kung ang cross ba ay mababasa o sign of the cross ba ay mayroon sa Biblia o ginagamit ba ito ng mga early Christian church. Although doon sa mga catacombs na nahuhukay during sa mga yung tinatawag nilang lihim na sinasama sa ilalim ng lupa, the cross na ginagamit ang mga early Christian during the time of the ating Panginoong Jesus. Kung magtatanong, mamaya na po kayo magtanong, Next, sabi dito, the swastik was used by the early ng mga early Christian, yung swastik na hindi kagaya ng kay Hitler. Ang kay Hitler ay pabaligtad, ang sa Christian ay hindi. Diba? Kaya ginamit ni Hitler yon to counter the early Christian symbol for a bad luck. But the swastik, during the early Christian church, they use it in a good time. And, sabi rito, the swastik was used by early Christian as a symbol of Christ's resurrection and second coming. It is also found in ancient Nordic and Teutonic mythology as the symbol of Thor.
Ginagamit na nila yun. Ginamit na ito ng mga pagan as a good luck. Hindi bad luck. Di ba? The God who hurled thunderbolts from the heaven, quiet the peoples of pre-Columbian American devised a form of swastik or religious and ritualistic purpose as the Tibet and Peru. The swastik has been found on altar, urns, bases, swords, spears, shields, clothing, painting, coins, and mosaic until it was adopted by Hitler. Bago pa pala gamitin ni Hitler ang swastik na pabaligtad, ginagamit pa na pala ito ng mga early Christian church as a symbol of our Christ and His resurrection. Kaya kung hindi tayo magre-research, kung hindi tayo mag-aaral, maraming mga maloloko ang mga mangangaral nagsilitawan sa panahon ngayon. Mamaya na po ako magbabasa ng ating mga magtatanong. Napakaganda ng ating talakayan. During that time, ito po ang aking referensya. So sasabihin niyan, bro, paano naman sa Bible? Ano ba ang ng kaugnayan ng cross sa Bible? Unang-una, tau. Ang salitang tau po, ang salitang T-A-U na tau ay isa sa mga alphabet Hebrew letter na formang krus. Ngayon, ang formang krus na yan ay nasa Biblia po yan. Kung meron po kayong Biblia nung tinatawag nating Douay-Rheims Bible, na galing po ito sa Latin Vulgate, ito po ay galing sa Jerusalem. Hindi po ako galing sa Jerusalem. Taga Pilipinas lang po. Ito pong libro na Douay-Rheims ay ibinigay sa akin ng isang butihing naggaling sa Holy Land at ibinigay sa akin itong Douay-Rheims. Ito pong cover niya ay made from olive wood. Marami pong olive wood doon sa halamanan ng Gethsemane. Maraming olive wood. Siguro doon nila ito ibinili. Dito po mababasa natin sa Douay-Rheims. Wala na pong mabibili nito sa Pilipinas. Ay tsamba-tsamba kung meron sa book sale, ay letra por letra mababasa natin ang sign na tao. Basahin natin sa Douay-Rheims Bible chapter 118 verse 169. Tau, let my supplication, O Lord, some near in thy sight, give me understanding according to your word. Nandoon yung formang tao o yung cross na nagpapatunay na ang cross pala na yon during the time ay meron na sa Old Testament time. Sasabihin, bro, bakit kayo naglalagay ng nung mahal na araw ng Ash Wednesday? Bakit mayroon kayong sign of the cross na inilalagay doon? Ang sabi po doon sa Revelation chapter 13, para po magmukha tayong Arabo, hindi muna ako babasa. According po doon sa Revelation chapter 13 verse 19, ito raw ay tanda ng halimaw, hindi po kailanman naging 666 ang ating cross. Unang-una, yon ay pangalan ng tao, hindi yon tanda. Ang sinasabi ron, the name of a man is counting by 666. Kahit balibaligtarin mo yung cross, hindi ka makakabuo doon ng 666 na letter. Kapag iyon ay iyong ikinumpyot. Ang sinabi doon, tatatakan ang kanang kamay. Wala kaming kanang kamay na tatak na cross, kung hindi ang kanang kamay ang ginagamit naming pantatak. Ang sabi ron, tatatakan ang kanang kamay. Hindi sinabing kanang kamay ang gagamitin pantatak. Kaya basahin po natin ang talata ng 13:16 kung ano yung mga tatak doon. Ang tatatakan doon yung kamay at yung noo. Pero ang ginagamit ng Catholic Church, ang kamay ang pantatak sa noo at katawan. Kaya sablay po yung kanilang argumento. Ngayon sasabihin, brother, meron bang sign of the cross sa Biblia? Kung meron po kayong tinatawag nating New Jerusalem Bible or Jerusalem Bible, ay napakalinaw na letra por letrang may mababasa tayo na tatakan ng krus sa noo, hindi tatakan ng 666. Ginagamit nila yung Passion Candaba. Pero kung itutuloy mo ang pagbabasa doon sa Passion Candaba, hindi po yun patungkol sa cross, kung hindi tatak po ng Antikristong 666 ang tinutukoy doon sa ginagamit nilang Passion Candaba. Magbantay po tayo, ginagamit ang ating mga libro na mali naman ang kanilang interpretation. Meron bang basihan na ang mga Katoliko ay nagtatatak ng krus sa kanilang noo at sa kanilang katawan sa Biblia? Kung meron po kayong Jerusalem Bible, basahin niyo po.
at atin pong susubaybayan ang sign of the cross. Okay, ano po, mamaya na ako magbabasa ng mga katanungan. Okay, ayon dito sa Sekaraya, hindi po ako si Sekaraya, ano po, ayon dito sa Sekaraya chapter 9 verse 3 and the following verse, ang sabi dito, The glory of God of Israel rose from above, and winged creature there had been towards the treasure of the temple. Winged creature, yun po yung mga seraphim o yung cherubim. He called into the man dressed in the linen with the scribe, inkhorn in the belt, and Yahweh said to him, Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the forehead of all who grieve and lament over all, and throw some and practice in it. Practice in it. Tatakan ninyo. Mamaya babasa tayo ng Tagalog. May Tagalog version tayo dito. Kung may makita kayo nito, bilhin nyo. Yung Divine Mercy, nilagay ko lang ho yun. Nilagay ko lang. Kung may makikita kayo, bilhin nyo. Tagalog po ito ng Jerusalem Bible. Okay. Ang sabi rito, kung itutuloy natin, sa 5 to 6, not one glance of pity, show mercy, old men, young men, girls, children, women, kill and exterminate them all, but do not touch anyone with a cross on his forehead, begin in my sanctuary. Pinatatatakan ang mga lingkod ng Diyos ng cross sa noo. Tagalog naman ayon sa sali ni Jose Abriol, kung babasahin natin, ito po ang sali ni Father Jose Abriol, kung inyong mamarapatin, brother and sister, ay magbili na kayo. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, ito po ang babasahin natin Tagalog, ang sabi, sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihikbi at umiiyak, dala ng kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa sa loob ng lungsod. Pinatatatakan sila. Ito po yung translation ng Jerusalem Bible sa Tagalog. At ano sabi? Patayin ninyo ang matatanda, binata, dalaga, bata at babae hanggang sa malipol ang lahat. Subalit wag ninyong galawin ang sino mang may tatak na krus sa kanilang noo. See? Biblical. Kaya nga ang krus ginagamit ni Kristo nung siya'y nangangaral. Ang sabi niya, pasanin ninyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Hindi po ito literal na krus na gaya ng ginagawa ng ating mga kapananampalatayang Katoliko. Pag sumasapit ang mahal na araw, nagpapasa ng literal na krus, nagpapapako. Hindi po iyon tinuro ng simbahan at lalong hindi po iyon aral o doktrina ng simbahan. Yun po ay kanya-kanya o sarili nilang panata. Walang doktrina ang simbahang Katoliko na magpapako ka sa krus at walang doktrina ang simbahan na magbitbit ka ng krus pag mahal na araw at saktan mo ang iyong sarili. Walang turo ang simbahan nyo. Noon ay kanya-kanya or sariling kanyang panata sa kanyang sarili. Amen? Kaya nga ang krus ginagamit niyang simbolo. Kung hindi karapat-dapat ang taong sumunod sa akin kung hindi magpapasan ng kanyang krus. Ang krus sumisimbolo ng problema. Sumusunod ng mga pasanin sa buhay, ng marami pang mga simbolo ng krus sa Biblia. Simbolo ng suliranin, simbolo ng problema, simbolo ng responsibility mo sa buhay. Iyon ang sinisimbolo ng krus. Unang Korinto 1:18, ang sabi doon, kung inyong babasahin, sa mga napapahamak ang kamatayan ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Pilipos 3:18, masa ngayon luwaang sinasabi ko sa inyo, maraming namumuhay na kaaway ng krus ni Kristo. Ang krus sumisimbolo sa mga aral, sa mga doktrina at karoon ni Kristo. Marami yan hanggang ngayon, sila ang mga kaaway na krus ni Kristo na galit sa mga katuruan ng simbahang Katoliko na itinayo ni Kristo. Amen. Ngayon, brother, paano ba talaga ang tunay na krus na sinasabi? Ito ba ay tunay na krus, na pakrus na gano'n na dinala ng ating Panginoon o kagaya ba na ganito ang kanyang binitbit doon sa Kalbaryo? Dahil ang sabi ron, at kanyang pinasan ang kanyang krus doon sa bundok ng Kalbaryo. Unang-una, mag-aral po tayo ng history. Hindi po buong krus ang pinasan ni Kristo. Ang pinasan niya lang po yung horizontal crossbeam na
Ito po ay napakabigat na 100 pounds ayon po dito sa mga dalubhasang sumulat nito. 100 pounds lang po yung patibulum na tinatawag. Dahil kapag sinama mo ang vertical at saka yung horizontal beam na cross, ito ay tumitimbang ng 300 pounds. Ito, basahin natin, no? Tumatimbang ng 300 pounds or 136 kilogram pag sinama mo ang kabuuan ng cross na nakatayo at naghihintay yung vertical doon sa cross ng Kalbaryo. Ang pinasan niya lang po ay patibulum. Kaya tama po yung nando doon sa Shroud of Turin na ang balikat ni Kristo magkabila ay may marka na pumasan ng mabigat na bagay. Dahil ang pinasan niya po ay hindi po yung pakros na ganon, kung hindi yung patibulum. Ito po, ayan po ang forma. Ano po? Kaya po ako dito nagdadaldal na hindi po ako gumagamit ng referensya, ay mas maganda po yung mayroong referensya. Yung iba daldal ng daldal pero walang maipakitang mga referensya at batayan. Kumuha man sila ng referensya, sablay naman at galing sa mga anti-Catholic writer. Ito po ay hindi po ito ay standard at lalo-lalo na po ito na binasa natin. Ito po ay libro na ang gumawa nito ay mamaya sasabihin ko ano po. Hindi po Katoliko. Britannica po ang gumawa nun. O yung tinatawag na Britannica ba? Sandali para natin ma-sure. Baka sabihin tayo ay ang sumulat mo Reader Digest po. Reader Digest, a credible sources or standard reference worldwide or international. Reader Digest po ito ang gumawa. Na ang cross talaga during the early times na ancient ay lucky at hindi bad luck. Naging bad luck dahil ginamit sa pang-execute sa mga karumal-dumal na punishment sa mga kriminal. Okay. Ang krus na pinasa ni Kristo doon sa Kalbaryo ay yung patibulum, yung horizontal lamang po. Dahil hindi po ito kayang pasanin ng isang tao na ito'y tumitimbang ng 300 pounds or 136 kilogram. Pwede kung ikaw ay weightlifter o ikaw ay yung tinatawag nating bodybuilder na malalaki ang katawan at matatangkad. Pwede mong pasanin yon, di ba? So, tumitimbang po ang kabuuan ng cross na ay 136 kilogram at ang kinasan lang po ng ating Panginoon ay patibulum. Hindi po yung buong cross. Even ang mga scholar nagpapatotoo niyan, ang mga pari natin na nagpapatotoo niyan. Even ang professor ko po sa theologian, pinatotohanan niya yan at nakita niya yung actual na pinangyarihan kung saan ipinako si Kristo dahil na-pilgrimage sila ron. Ngayon, ang tanong, ito, the crucifixion practices. Ayan dito, no? Sabi dito, the penalty of crucifixion was traced back to the Persian. Ayan, Persian. Alexander the Great introduced the practice to Egypt and Carthage, and it was form of Carthaginians in the practice was introduced to the Romans. Di ba sabi ko, inadapt ng mga Romano. During that time, ginagamit na nila yan. Ginagamit na nila sa execution. Kaya nung hindi pa yan ginagamit sa pag-execute, ano ang sabi ng writer ng ating historians? Ito ang simbolo ng good luck at hindi bad luck. Naging bad luck ito dahil ito ay ginamit sa karumal-dumal na pambitay o pagpatay sa execute doon sa mga notorious na kriminal. Although si Kristo ay hindi notorious na kriminal. Siya ay biktima lamang ng Romans authority. At dahil sa ating mga kasalanan, siya ang nagdusa, di ba? Walang kasalanan si Kristo. Dinala niya lang ang ating mga kasalanan para tayo ay matubos hanggang sa krus ng Kalbaryo. Mamaya na ako magbabasa. Okay. Ngayon, ang sabi nito, brother, yung pako. Merong akong na pilosopo, brother, na una? Ang pako o ang Chinese? Kasi daw ang pako daw nagtitinda niyan ay hardware at saka Chinese. So during that time may Chinese na raw. Mali po, ang nakaimbento po ng bakal hindi Chinese, yung mga Hittites. So during that time meron na. Ano ang sukat na ginamit? Sabi dito, the nails were offered for iron spike from 5 to 7 inches or 13 to 18 centimeter. 13 centimeter. Papakita ko po yung itsura ng pako na ginamit. Baka sabihin ay si Brother Melchor ay
tumo-tumo. Ito po ang actual na ginamit na pako. Ayan, nando doon kung gaano kalaki. Ito po, nakikita niyo po yung sa release ng tren na parang pag ganon po, yung sa may release ng tren na nilalagay ng mga taga LRT na mahahabang pako na ganon para hindi gumalaw yung release ng tren. Parang ganon po ang itsura niya. Tingnan niyo po. Ayan. Ayan po ang pako. May measurement sa mga historian. Okay? So, nakasukat doon. At gaano ba kalayo nung nilakad ni Kristo? Ayan. Ako minsan ginagamit ko tong panglaban sa mga namimiloso po. Sabi ko, brother, dahil alam mo ang Bible, ginagamit ko tong panglaban sa mga pilosopo. Mula doon sa pinaggalingan ni Kristo, doon sa nililitis siya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, ilang kilometro ang nilakad ni Kristo. Ay, brother, wala namang mababasang ganyan. O, kita mo, pagka walang mababasa, hindi papaniwalang. Pero naglakad si Kristo, hindi nila masagot. Ilang centimeter yung pakong ginamit kay Kristo, hindi rin nila masagot. Kasi wala sa Bible. Pero yung mga historian, nakuha nila during that time, nung sila ay nagkaroon ng tinatawag na archaeology o paghuhukay, doon nakita nila at nakuha nila yung tunay na pako na ginagamit pang i-execute during that time of Romans execution. Okay. Yung nilakad ni Kristo doon. Okay. Ito bago doon yung gano'ng kalayo. The original practice in Persia was for the victims to be either tied or a tree. Kaya nga sabi doon, hang on the tree. Yung iba ay isinasabit sa puno, hindi binibitay Hindi ibinibitay na lalagyan ng ng tali sa leg tas bibitay. Pag sinabing hang on the tree, yung puno doon mismo sila ipapako. Pag sinabing hang on the tree, hindi mo pwedeng i-literal na sabihin na yon ng tali pinulupot doon. Hang on the tree, during the time sa puno, ipinapako na sila doon. Yun ang ibig sabihin ng hang on the tree. Okay? Ngayon, sabi dito, this was made up of four stripes and a horizontal crossbar patibulum. Yung patibulum, gaya ng sinabi ko, yun lang po ang pinasa ni Jesus hanggang doon sa krus ng Kalbaryo at hindi ang kabuuan ng krus. Dahil ang kabuuan ng krus ay 136 kilogram. Okay. Ilang kilometro daw ang nilakad ni Kristo doon? Walang mababasa sa Biblia pero na-compute ng mga magagaling na mga scientifically proven. Ito po ang sabi nila. Sabi dito, scientifically proven, nandito. Pati yung mga panlatig yung ginamit, nandito. Ayan. Kaya napakaganda nito, no? Baka meron kayong time, magkalkal kayo sa inyong na magagamit natin para pangdepensa sa ating pananampalatayang katawan. Sabi dito, after the traumatics and sleepless night, Jesus was forced to walk more than 2.5 miles or 4 kilometer to and from the sites of the different trials. Diba? Kung saan-saan siya dinala. Dinala kay Pilato, dinala kay ganito, dinala kay ganyan. Siya ay nakapaglakad hanggang doon sa krus ng Kalbaryo ay naksudma nila na ito ay 4 kilometers. Lahat. During the time na inaresto siya, during the time nagkaroon na siya ng trial, hanggang doon sa pinagbalik-balik siya, dinala kay Pilato, dinala kay kung sa kay kanginong hinusgahan hanggang sa siya ay in-execute sa krus hanggang nakarating ng Kalbaryo, ang nasuma nila ay 4 kilometers. See? Doon natin malalaman ang katotohanan sa pananampalatayang Katoliko. Magtanong po kay Rabbi Sekaraya. Sakaraya po, hindi po Sekaraya. Ano po? Ngayon, hindi po ito produkto ng quarantine. Nagpapabibigay lang ko ng inspirasyon. Ano po? Kaya Nadram, magtigil ka dyan. Makinig ka na lang. Bakit ang mga Katoliko ay nagsa-sign of the cross? Di ba? Binasa natin ang krus. Sabi niya sa mga napapahamak, ang kamatayan ng krus kay Kristo ay kahangalan. Ngunit para sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya ganun, brother, meron bang mga Kristiyanong Katoliko o yung mga early Christian na nagsa-sign of the cross sila? Sabi niya, the Bible ay na-compile o natapos na noong 394 o 400 AD bago na-compile ang Old and New Testament. At natapos ang pagsusulat ng Biblia ay noong 100 AD. During that time na natapos na ang pagsusulat ng Bible sa New Testament 1 AD, nagsa-sign of the cross ba sila? Silent na mayroong sign of the cross. Okay. Meron po ako ditong libro na tinatawag na Lost Book of the Bible.
Hindi man ito nasama sa canon as a canon, pero ito ay magpapatibay ng mga kasagutan ang mga early Christian church o early Christian follower ni Kristo ay nagsa-sign of the cross. Kung meron po kayo rito, nandito po yung the epistles of Barnabas, nandito yung sulat sino to? Si Ignacio ng Antioquia, nandito. Gospel of Thomas, nandito. Pero hindi ko po sinasabi na ito ay canon. Ito po ay magsisilbing referensya para panggamit natin at i-refute natin ang malimbintang na during the early Christian time daw, wala daw nagsa-sign of the cross na mga Christian. Basahin natin isa-isa. Ano po? Ayon dito, brothers, sa ating ayon dito sa Book of Nicodemo, ito po, Bible din po siya pero hindi po siya canon. The Gospel of Nicodemo. Ang sabi dito sa Gospel of Nicodemo chapter 12 verse 24. Nandito. Quirinus, yung Christian to Christian. Quirinus and Lentius, the two sons of Simeon. Yung anak ni Simeon, yung kumarga kay Kristo, doon sa temple nung siya ay dinedicate. Yun po si Quirinus at si Lentius. Yung tatay nila, yung kumarga kay Kristo at i-dedicate si Kristo doon sa temple. Okay. The Quirinus and Lentius, the two sons of Simeon, trembled when they heard these things and were distribute the groan, and the same time looking up to heaven, they made the sign of the cross with their figures on their tongues. Hindi ko sinasabing ito ay canon. Ito ay magagamit na referensya during the early Christian church or time. Nagsa-sign of the cross na sila. Nasa Gospel of Nicodemus. Hindi man ito nasama sa canon as a gospel, ay ito ay magagamit nating prueba na during the early Christian church, nagsa-sign of the cross na ang mga follower ni Kristo. Lalo na siguro kung sinama to, lalo silang nangamote. Di ba? Another na naman na basihan, ay ito po. Ayon naman dito, Another Book of Nicodemus o Gospel of Nicodemus, hindi ko po ito itinumutumo. Ang sabi dito, Gospel of Nicodemo chapter 19 verse 11. Sabi dito, Then the Lord, stretching forth his hand, made him the sign of the cross upon Adam and upon all his saints. See? May sign of the cross during the time na tinuturo nila. Ano pa? Sa 5 naman ng chapter 20 verse 5. And while the holy Enoch and Elias were relating this, behold, there come another man in a miserable figure, carrying the sign of the cross upon his shoulder. Diba? Sabi ko sa during the Old Testament time, meron nang nagtatatak ng krusan. Ayan po, no? Magagamit natin ito during that time. Itinuturo na ang sign of the cross at hindi ito simbolo ng halimaw. Ito pa ang isa sa Gospel of Nicodemo, chapter 20, verse 11. And he gave the sign of the cross, sabi niya, and he gave me the sign of the cross, saying, carry this and go to paradise. And if the angel who is guarded the paradise will not admit thee, show him the sign of the cross, and say unto him, Jesus Christ, who is now crucified and had sent me hither to thee. Mayroon na. Kaya kung ito ay nakanon, naku, lalo silang mamumroblema sa pagdepensa natin, di ba? So napakalinaw. Hindi ako rabay, lang ako, mag-assuming. Pero kailanman hindi ko pinangarap na maging rabay. Mamaya ako nababasahin yan. Okay. Ano pa? Ito naman ang sabi ni Barnabas. Actually, merong Gospel of Barnabas. The Gospel of Barnabas. Ayan. Ano sabi ng Gospel of Barnabas? Si Barnabas, isa sa 72 na hinirang ni Kristo na mangaral ng kanyang ebanghelyo. Kasama rin to ni St. Paul at saka ni Lucas. Di ba? Na nangangaral sila. And yet, further we said by Moses, when Israel was fighting with and beaten by a strange people, to the end that God might put them in a mind how that for their sins they were delivered unto death. Yea, the Holy Spirit put it
into the heart of Moses to represent both sign of the cross and of him who was a sufferer, and so they might know that if they did not believe in him, they should be overcome forever. Tinakita niya, kinukumpara niya kung paano ang mga katauhan nag-suffer at siya ay nag-sign of the cross. Kaya nga tandaan ninyo doon sa Numeros chapter 21 verse 7 to 9. Ang sabi ron, Panginoon, marami nang natutuklaw ng ahas. Anong sabi ng Panginoon? Gumawa ka ng tansong ahas at ilagay mo yon sa tungkod. Lahat ng matuklaw doon tumingin, hindi mamamatay. Ginamit ni Kristo yon. Anong sabi niya sa 3:15, John chapter 13, 14, 15? Anong sabi doon? Kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganun din pag naitaas na ang tao, ang lahat ng sumampalataya doon, may buhay na walang hanggan. That is the parallelism between the crucifixion and the bronze serpent in the desert. Kaya wag nating tatawaran ang krus dahil ang mga ayaw sa krus, alam nyo na, sabi nga ni Yorme, alam na this, ang tao o ang mga taong takot sa krus, alam na this, sabi ni Yorme. Dahil ang mga demonyo takot sa krus. See? Ngayon, meron na akong naibigay na mga pamamahayag. Brother, ang sabi niya ganon, sabi ng nagmagaling-galingan, si Kristo namatay ay alas 9 daw. Doon, basahin nyo yung Mateo chapter 27 verse 45, alas 3. Marcos 15:34, alas 3. Lucas 23:44, alas 3. Pero doon sa Marcos chapter 15 verse 25, alas 9. Papaano mo ngayon yan sasagutin, brothers? Bilang isang mananampalatayang Katoliko, sasabihin mali na yung Biblia. Doon, alas 3. Pagdating kay Marcos, alas 9. Papaano mong sasagutin yan? At meron ding nagagaling-galingan na taga-Brazil na sabi niya, hindi raw Friday pinako si Kristo kundi Miyerkules. Yung nagagaling-galingan sa Brazil, hanggang ngayon hinihintay ka ni Rabbi Sakaraya na humarap tayo ng debate social media sa social media. Nandito pa rin si Rabbi Sakaraya na naghihintay sa iyo na tanggapin mo ang aming challenge. Okay. Hindi niya alam during that time ang ginagamit na reckoning time ay 12 hours. Okay. Bakit? Hindi po 24 oras ang bilang ng mga Hudyo that time. Si Kristo na ang nagpatotoo na sabi niya doon sa John chapter 11 verse 9, hindi ba mayroong 12 oras sa maghapon? Hindi niya sinabing 24 oras. Wala pang channel 7 noon. Wala pang 24 oras doon. Ang sabi niya, 12 oras sa maghapon. Bakit alas 9 doon sinabi? Unang-una, pagka ikaw, parang lalabas ang alas 9. Ang unang araw sa kanila, tuturuan natin yung nasa Brazil na hindi alam yung reckoning time. Meron akong sulat ng magaling na scholar. Ito. Ang sabi dito, makinig kung paano naging alas 9 at kung paano naging alas 3. Okay, sabi dito, the Romans divided Roman, ito Roman reckoning time. Brother, makinig ka, Beshi. Mag-aral ka ng reckoning time. Huwag mong ipagkalat na Miyerkules namatay si Kristo dahil hindi mo alam ang reckoning time during that time. At hindi sila bumibilang ng 24 oras. Kay Rabbi Sakaraya Melchor ka magtanong. Okay. The Roman divided the day into 12 hours. 12 hours kinagamit nila. Even the Romans believe. Sabi dito, the first hour, tinatawag nilang hora. Diyan nagaling yung salitang hour. Prima began to sunrise, magsisimula sa pagsikat ng araw. Pag nakita nilang sumisikat ng araw, 1 hour na yon yung tinatawag nilang prima. Unang araw of first hour. Di ba? And at sunrise, approximately 6 a.m. Kaya pag bimilang ka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Di ba? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 1, 2, 3. Kaya 9 hour. Kaya hindi mali ang Biblia. Ang mali, yung hindi nag-aaral ng reckoning time na akala niya 24 oras ang ginagamit during the time of Roman and Palestinian time. Itanong mo, Beshi, kay Rabbi Sakaraya, tuturuan kita ng tama. Okay. Ito ang kanilang oras. Hora primera, first hour, 6 to 7 a.m. Hora segunda o second hour, 7 to 8 a.m. Hora tercera, third hour to 8 to 9 a.m. And the hora quanta, fifth hour.
Hora sexta 6 hour 11 to 12 p.m. Hora septina or 7 hour 12 p.m. Hora octava 8 hour or 1 to 2 p.m. And so, andi dito po. Kaya yung mga nagsasabi, lalo-lalo na si Beshi na mali daw Biyernes Santo, ikaw po ang mali. Dahil wala kailanman nagsabing scholar na Miyerkules Santo namatay si Kristo. Dahil ang sabi doon sa Biblia, nung madaling araw o magbubukang lilawaway ng unang araw ng Sanlinggo, di ba? Nagpunta si Mary Magdalene doon, bumilang ka ngayon pabalik, hindi ba Biyernes Santo yon? Sasabihin mo, Miyerkules namatay si Kristo. Mali po, kapatid. Huwag kang maniniwala sa bulaang mga ngaral. Mag-aral tayo upang hindi tayo mabulaanan nitong mga ngaral na to na nasa Brazil. Ano po? Mag-aral po tayo mga kapatid. Okay, sabi dito, the Roman divided by night into 8 watches. 8 to 8 sila. Sabi niya, watches before midnight, Vespera, Prima Pax, Concubia, and Intempesta. Watches after midnight in Inclinatio, Gallicinum, Contecinum, and Deliculum. Magbasa ka, brother, ng reckoning time during the time of Roman sa panahon ni Kristo para naman medyo may maituro kang tama sa iyong mga nauutong miyembro. Kaya mga minamahal kong kapanalig sa pananampalatayang Katoliko, kay Melchor kapo kami magtanong. Di ba? Kasi merong nagpapantas-pantasan, hindi naman nag-aaral ng theology, hindi naman marunong sa history, kung ano lang yung narinig doon sa pinanggalingan niyang puno, doon lang maniniwala. Kaya para po hindi tayo maninlang na mga ngaral na peking nagsulputan, mag-aral po tayo ng ating pananampalatayang Katoliko. Okay po. So magbabasa na po ako ng ating mga katanungan. Muli, ito po ay disguise ko lamang, yung sinasabi ni Nadram, wag yung paniwalaan na ito ay produkto ng quarantine. Para naman maiba-iba ang ating aura. Ano po? So magbabasa na po tayo, ihanda nyo na ang yung Nadram is watching, magtigil ka dyan. Christian Balakid is watching. Mahina audio, okay, mamaya lalakas yan. Nadram, epekto ng quarantine. Okay, salamat. Justin Ramos Samaniego, pa-shout out. Philip Cesar Herrera is watching. Bromel, na paano ka na? Bakit ganyan outfit mo? Okay. Galing ako sa Palestine. Amen. Nung nakaraan ay susunod na ating live, Philip Cesar, makikita mo na naman si Ed Iskalawag sa katauhan ni Brother Melchor. Si Ed Iskalawag ay muling magbabalik. Pagkaraan ng ilang araw, makikita nyo uli si Brother Ed Iskalawag. Okay. Tuloy natin. James Angad, good day Bromel. Ano ang symbolism niya kapag nag-sign of the cross sa noo, sa dibdib at magkakabilang balikat? Unang-una, sumisimbolo yan ng pagiging tunay nating Kristiyano. Dahil during the time nung na-convert si Constantine the Great, doon sa nakalagay sa kanyang nakitang vision sa langit, in hoc signo vinces by this sign you shall reign. Lahat ng kanilang mga taming o yung kanilang mga panangga, pinaglalagyan nila ng krus, pati ang kanilang mga dibdib, ang kanilang mga suotan ay nilagyan nila ng sign of the cross. Kaya nga sa isip, di ba, meron tayong maliit dito sa salita at sa gawa. Di ba, yung maliliit na ganon, tapos ginaganon pa natin. Ibig sabihin, bilang isang tunay na Kristiyano, taglay-taglay natin ang ating salvation sa pamamagitan ng krus. Dinala niya ang ating mga kasalanan. Gaya ng sinabi ko, mag-aral tayo dahil that time ang sign of the cross ay good luck, hindi bad luck. Naging bad luck ito nung ito ay ginamit ng mga Romano, ng mga Ehipsyo, ng mga Palestine, dahil during the early ancient time, according to the history, it is a good luck, not a bad luck. Amen? Fred Irlandes, Bromel, sabi ni Sir, wala daw tuhod ang Diyos. Totoo ba yan? Ang ginagamit ng tuhod, puwet, anthropomorphic sense po iyon. Yun po ay ikanakapit yon sa pantaong pag-interpreta sa Bible. Hindi naman kasi nag-aral yan ng tinatawag na hermeneutics. Ang Diyos Espiritu, tas lalagyan mo ng puwet. Kaya kinakailangan mag-aral po tayo ng anthropomorphism.
Anthropomorphism sense po, pag sinabing ang Diyos ay may mata, ang Diyos ay may tuhod, may paa, may ilong. Anthropomorphic sense po ang dapat nating gamitin diyan. Hindi po yan literal. Ano po? Okay. Joan Lim Ida, Bromel, pwede po bang magtanong, totoo po ba na nagkaroon ng mga corrupt na pope as history? Salamat po sa magiging sagot mo po. Yes! Kaya nga nagkaroon ng mga popes, pero kung kahit nagkaroon man ng mga corrupt na pope o nagkaroon ng mga simony, hindi yan tinago ng simbahan, nilalantad ng simbahan yan. Dahil ang gusto ng simbahan, siya ay yung tinatawag na transparent. Hindi ikinakailangan ng simbahan na may mga naging corrupt, may mga naging anti-popes. Pero, tandaan mo, ang sabi ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. Kahit nagkaroon ng mga corrupt na Santo Papa, mga masasamang ugali ng Papa, hindi ito napabagsak ng kanilang personal sin. The sin of the corrupt pope is not the sin of Christ, or is not the sin of Christianity. It is a personal sin only for the Pope, not the whole church founded by Christ. Ano po? Kung siya ay naging gahaman, nagkaroon siya ng maraming mga kung ano-anong ginawang kababalagan, yan ay kanyang personal na kasalanan. Hindi nangangahulugan na yung corrupt na papa na yon na namumuno sa simbahan ay kasalanan na ng simbahang itinayo ni Kristo. Take note, ang promise ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Okay, Joanna Lynn ng Ida, Nash, shout out bro. Yes bro, salamat. Salamat sa 43 na nanonood. Guerrero Cariel, bro, Arabo ka na. God bless you, bro. Ave Maria. Assalamualaikum. Bismillah. Sukran. Alhamdulillah. Masyaallah. Adrian Patangi, Rabbi Mel, ang inscription po ba na inilagay ni Pilato sa krus ni Jesus ay sadyang inireveal ng Diyos ang kanyang pangalan na YH, walang YH na WH nakalagay doon. Wala. At alam ni Pilato ang tungkol dito. Ang nakalagay doon, King of the Jews. Alam niyo ba? Hamelech ang nakalagay doon, hindi YHWH. Pag sinabing king, it means Hamelech. Hamelech. Hindi YHWH. Pag sinabing Yod He Wawe, that is tinatawag nating Hebrew alphabet yan. Wala kang mababasang YHWH doon sa encryption nilalagay ni Krisus. Ang nakalagay doon, Jesus Nazarenus Rex Judius. Mababasa sa wikang Hebrew, Greek at Latin ang nakalagay doon, at na yon ay nasa New Testament at wala yung YHWH na yan. Ayon sa aming pag-aaral ng malalim, ang ibig sabihin yan ng tinuro sa amin, pag sinabi pa lang YHWH, yan ay descriptive name. It is not the real name of God, because the real name of God walang sino mang nakakaalam. Kaya nung tinanong siya ni Moses, sino po kayo? I am who I am. Walang pangalang I am who I am. That is a description name of God, not the real name of God. Amen? Kaya walang YHWH doon, Brother Adrian Patangi. Kenny Puhante, bro, ang kaibahan mo po, born again ang nanay at dating daan ang tatay. Ang tawag mo sa kanila ay born this way. Hindi. Saksak sinagol sa Bisaya. Halo-halo, may born again yung anak, born again yung tatay, yung isa sa badista, yung ano. Hindi po maganda sa isang pamilya na magkawatak-watak kayo dahil sa inyong pananawala. Kung kayo ay naniniwala, diyan ka sa 70, walang problema. Basta ang maganda, buo ang pamilya nyo. Di ba? Walang problema yan. Darating ang araw, magkakaisa kayo sa isip, sa salita, sa gawa, at lalo-lalo na sa pananampalataya. Ayaw ng Diyos na ang pamilya ay nagkakawatak-watak ng paniniwala sa Kanya. Amen. Ses Biray, bro, iba rin style mo Ses Biray, pairamin mo ako ng wig at makeup mo, magiging kamukha kita. Yan ang challenge ko sa'yo. Gaya kitang gayahin. James Angad, may katotohanan po ba ang paniniwala ng JBW na ipinako si Kristo sa post? Dahil ang ginagamit term ay tulos. Unang-una, gaya ng sinabi ko, ang tulos na pinagpakuan ni Kristo, nandoon na yon sa Kalbaryo, naghihintay. Pero ang daladala niya yung tinatawag nating vertical crossbeam o yung tinatawag na patibulum. Kasi kung sasabi mong tulos lang ang nakalagay doon sa Biblia at sa kanyang ulunan nakasulat ang ganitong title, di ba? Jesus, sa kanyang ulunan dapat nakalagay sa kanyang taas ng kamay. So doon pa lang makikita mo na mali. Unang-una, brother, ang ginamit sa Greek New Testament ay stauros. Ang stauros ay cross. Pag sinabi mong tulos, ang tulos sa Greek po ay tinatawag nating stoikima. Stoikima.
Iba ang stoikema sa stauros. Pag sinabing stick, ang ginagamit nila dyan sa kanilang translation, torture stake, ay dapat, ang nakalagay dapat doon sa Greek ay stoikema, or yung tinatawag na paloki or pasalus. Ang nakalagay doon ay stauros, therefore cross, hindi stoikema. Okay, doon pa lang sa translation, mali na agad. Okay, Bivert Leccionara is watching. Jack Amodja, hindi ko nakilala agad si Idol. Okay, hindi mo ako nakilala. Galing pa ako, nag-import pa ako ng costume mula sa Palestine. Okay, Assalamualaikum sa lahat ng mga nanonood. Okay, Aaron Castillo, Sir, masasabi niyo po ba na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon? Actually, walang nakakaalam niyan dahil hindi sinasabi ng Diyos niyan. Kaya yung sasabihin, kahit ang anak walang nakakaalam, hindi ganon ang konteksto nun, brother. Aralin natin yan. Kasi kung sinabi niya yon na yun ay ililiteral mo, sabi ni Kristo, darating ako kagaya ng isang magnanakaw na hindi alam kung kailan, di ba? Ang magnanakaw, walang sinasabi ang magnanakaw na kung anong oras siya magnanakaw sa bahay mo. Dahil pag sinabi ng magnanakaw, alas 12 ng gabi, aakyatin ko yung bahay mo, natural, magbabantay ka. Pero nagbigay si Kristo ng mga palantandaan na pagdadating na siya. Kaya hindi mo yun iisipin na literal na hindi niya alam ang kanyang pagdating. Dahil nagbigay siya ng mga palatandaan. Ha? Mag-aral po tayo ng exegetical context, brother, para hindi tayo mauto ng mga born again. Marami nang humula dyan, even dito, hindi natin topic yon na nung taon, hinulaan na kung sino dadating, may mga ganyan. Even si Ellen Goldberg binanggit dito, even si Charles Russell binanggit, yung katapusan ng mundo, sablay pa rin. Ang gumawa po nito ay Reader's Digest. Hindi ko nababasahin, mahaba, may mga chronology sila, yung mga humula na paparating ng Diyos. Ang dapat nating paghandaan, brothers, hindi yung pagdating ng ating Panginoon, yung kamatayan. Dahil ang ating kamatayan, yan ang ating magiging daan para humarap tayo sa hustisya at sa harap ng kanyang trono. Yan ang paghandaan natin, yung kamatayan natin. Yan ang ating final judgment dito sa ibabaw ng lupa. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya yung mga namatay sa COVID-19, ipagdasal natin sila dahil yun na ang kanilang huling yugto ng buhay nila. Hindi dahil sa sila ay namatay dahil kagustuhan ng Diyos, hindi. Hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. Take note, mas marami ang nakasusurvive kaysa namamatay. Ibig sabihin, hindi mo pa oras. Kaya ang dapat natin paghandaan, huwag tayong matakot sa mga sinasabi ng mga born again na paparating na si Kristo, second coming na hindi. Huwag po kayo magpapauto doon. Ang dapat nating paghandaan yung pagdating ng ating kamatayan dahil hindi natin alam kung kailan yon, brothers. Amen. Nash Benavides, pabati. Yes, taga-Australia tong si Nash. Okay. Arian Lopez Bromel, nabanggit nga po sa Biblia na may sign of the cross. Papaano po na ginagamit ang pagsasign, Bromel? Ayaw nila niyan. Takot sila dyan. Ayaw nila. Tayo lang, only the kato. Pero take note, ha? Kung pupunta ka sa kanilang church, even SDA, even born again, even yung mga iba-ibang sekta, meron silang cross. Meron silang cross sa kanilang mga kapilya, sa loob ng kanilang church. Pero hindi sila nagsasign of the cross. Tingnan yung kalokohan, di ba? Meron kayong sign of the cross doon sa kapilya nyo, sa simbahan nyo, pero ba't sa sarili nyo wala kayo? At ang kanilang cross, hindi yung cross ni Kristo. Maaring cross ni Dimas yun as Nestas. Bakit? Ang sabi doon sa Biblia, ang cross ni Kristo may nakasulat na Jesus Nazarenos Rex Judius. Kung ang cross mo walang INRI, hindi ang cross ni Kristo, baka cross ni Estas. Dahil ang tunay na cross ni Kristo may nakalagay na INRI. Ayan. Okay, Nash, nawawala signal mo, bro. Hindi, bro, ikaw ang nawala yung signal. Mark Lawrence, good afternoon, Bromel. Muntik, anong muntik? Muntik ko nang di makilala. Bakit mo ka ba akong Arabo? Malapit na nga ako maging Arabo hawk. Jerry Rublica, I like your concept na costume para di ka naman boring. O, kita mo na, Nadram, may nag-appreciate. Ikaw, kontra ka ng kontra. At same time, natuto tayo ng tamang aral kaysa naman kay Ves na dumudura sa harap ng tao. Ay, hindi ako dumudura. Wala ko kasi akong nilululun eh. Ang nilululong ko lang yung tubig pag umiinom ako. Ano po? Kaya hindi ako mahilig dumura. Nas Benavides, nawawala signal, bro. Yung sa'yo siguro, bro. Yung sa amin hindi. Adrian Patangi, ano po ba ang dapat isagot sa mga saksi na hindi daw po krus na ipako si Jesus? Salamat po. Sinagot ko na, Adrian Patangi. Mag-backread ka na lang. Nas Benavides, ang kapal ng bigote mo, bro.
Actually, may bigote na ako. Nilagyan ko lang ng konting anik-anik para dumumi nga yung damit kong puti. Maglalaba pa ako. Okay, para lang magmukha tayong taga-Palestina o isang rabay-rabay ko, no. Pero kahit kailan, hindi ko pinangarap na maging rabay. Assuming lang. Napadami ang kapal ng pentel pen, bro, Nash M. Benabil. Hindi ito pentel pen na drum. Ito po yung nasa kalan. Alam nyo, yung nandoon yung lutuan ng kalan, nag-uuling yung pinakabilog nun. Kaysa maglagay ako ng pentel pen, ito, isang ganun lang, siguradong talaba agad mo ang bigote. Hindi po ito pentel pen. Amen po. Bakit ganyan ang suot nyo? Nag-disguise lang tayo para naman maging maganda ang ating talakayan at hindi tayo dapat seryoso yung usapan, pero yung nagsasalita at yung costume, medyo lagyan natin ng konting comedy dahil nakakabagot sa loob ng bahay na isang buwan ka magkukukulong. Okay, Shalom Tipax. Miguel Sugid, yung pa-horizontal part po ang pinasan. Thank you po. Yung ganun po, hindi po yung pa-vertical, yung tinatawag sa na patibulum, na tumitimdang ng 100 pounds. Dahil pag pinasan mo yung dalawang ganon, yung cross beam at saka yung vertical, ay tumitimbang ng 136 kilogram. Kahit isang tao yata hindi kayang buhatin yan, pero na lang yung mga heavyweight na weightlifter, kaya nila yon. Amen? Okay. Joberson Albastro, kumusta na yung hamon mong debate kay Soriano? Awan ng Diyos, naghihintay pa rin tayo. Ivor Cranes, Bromel, paano po ba mapapatunayang inakay sa langit si Mama Mary, body and soul? Okay. Kung babasahin mo yung chapter 12 ng unang Korinto, chapter 12 verse and the following verse, sabi, mayroon akong kilalang Kristiyano, 12 taon na ang nakararaan. Hindi ko alam kung ito ay totoo, isang pangutain. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Siya ay inakyat ng katawan o espiritu, o hindi ko alam, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Siya ay dinala sa ikatlong langit at nakakakita siya ron. Tandaan nyo, isang Kristiyano na dinala sa langit. Sino yung Kristiyano na yon? Pag sinabing Kristiyano, kumakatawan niyan sa babae o lalaki. Sino ba ang unang tumanggap kay Kristo during that time nung siya ay magkakaroon ng katawang tao? Di ba ang nanay niya? Siya ang unang tumanggap kay Kristo. Di ba? Sabi niya, be done according to your will. Manganganak ka at tatawagin mong Jesus. Tinanggap niya si Kristo. Sabi, once na tinanggap mo si Kristo, sabi ng born again Christian, ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Di Kristiyano yung nanay niya. Ngayon, kung ano ang batayan yung Revelation chapter 12 verse 5, 4, 5 and the following verse. Nandun, at nakita ko ang isang babae, gaya ng binigay kong talata, pagkasawan ka, yun ay tumutungkol sa church o chosen people of Israel. Pero pag bumaba ka ng 4, 5 at ang babae iyon ay nanganak ng isang lalaki na maghahari sa buong mundo, tumutungkol na yon sa ating mahal na inang Birheng Maria na nakita ni San Juan doon sa langit. Daryl Salvacion, Kuya Mel, may iba't ibang version po ng pagkapako ni Jesus. Yung iba naman sa palm, yung iba naman sa twist of puso. Ayon dito, brother and sister, at ayon din doon sa tinalakay natin sa Holy Shroud of Turin, hindi talaga pwedeng ipako dito ang isang tao dahil lulusot siya, matatanggal. Pinako po talaga rito sa wrist, ayon din sa ng tinatawag nating Shroud of Turin. Sa Shroud of Turin, doon po talaga siya ipinako sa wrist. Ito po yung ng mga dalubhasa. Papakita ko kung paano pinako si Jesus. Hindi po doon sa tinatawag natin sa palm, hindi. Ito po ang pagkakapako sa kanya. Tingnan natin dito habang nagbubuklat po ako. Papakita ko po yung demonstration ng libro na aking binabasa. Makasabihin ng ating mga taga-subaybay, si Brother Mel, puro lang wento, wala naman puweba. So, basahin po natin papakita ko po sa inyo yung picture, how Jesus Christ carry His cross. Ayan po, kung paano niya dinala yung tinatawag nating patibulum. Ayan, patibulum, hindi yung buong cross. Okay, At siya ay hindi sa wrist, ayon sa mga dalubhasa. Siya sa palm, hindi siya sa palm, sa wrist po siya pinako. Ayon sa mga dalubhasa, hindi po sa palm kung hindi sa wrist. Ayan po ang kanilang nakita niya po sa wrist po ipinako at hindi sa palm. Kaya tama yung nakalagay sa Holy Shroud of Turin. Ayan, nakita mo, brother. Nakita niya po
ano siya, sa wrist ipinako. At ang ano ay 5 to 7 yung kanyang kanyang inches ng pakong ginamit. Ano po? Okay. So tuloy natin, Daryl Salvacion. Adrian Patangi, daming tanong nito eh. Okay, Brother Mel, paki-connect po ang swastika cross sa simbahan sa kasanasi na gamit ni Claire. Adrian Patangi, na-late ka na. Kanina ko pa po yan. Unang-una ko yang ini-reveal kanina. Mag-backread ka na lang para masagot natin yung iba. Nando doon na kung paano yung swastika ginamit ni Hitler. Ano po? Okay po, sige po. James Angad, Brother Mel, request lang next time na concept mo yung suot ni Bro Mike na pulang polo at white pants. Actually bro, ito nga naiinitan ako pag Amerikanahin mo pa ako, brother. Dahil pag binuksan ko yung electric fan, magliliparan tong costume ko at matutunaw ang aking bigotet balbas. In defense of that truth, bro, next time gayahin mo naman ang suot ni Brother Eli. Ayan, pwede pa, pati mo ka, gagayahin natin yan. Nas M. Benavides, bro, next time gayahin mo naman si Soriano. Ronald Codisar, iba ka rin, bro, Mela, galing, glory to God. Nadram, lalo nang nawala ang mga minions ni Bro Rush, ni Best Bro Nas Benavides. Baka lumipat sa atin yan. Okay. Miguel Sagid, bro, ang banal na Biblia version po, yung binasa mo po kanina. Thank you po. Ito po ay sale ni anong pangalan nito? Sinabi ko, nakalimutan ko na. Ni Monsignor Jose Abriol. Nabibili po ito sa St. Paul o sa Paulins o sa St. Paul. Lahat ng mga mall may mga Paulins. Bili niyo po doon. Meron tong hardbound, meron softbound. Hindi po kasali yung Divine Mercy, nilagay ko lang 'yan. Okay. Next, Joey T. Gumapos. Bro Melchor, ano po itong nagbabalitaan kayo ng banal na halik? Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ng lagi ko. Unang-una, yung banal na halik na yan, sa susunod tatalakayin natin. Napakagandang ano yan. Yung banal na halik yan, hindi yan nasasabi mo sa panahon ng mga early Christian. At ang mga Hudyo talaga, totoo, nag-aano sila, yung nagkikis sila. Nagkikis talaga, yun ang customary nila. Pag nagkikita sila, kagaya sa Amerika, naghahalikan sila. Kahit na babae lalaki, naghahalikan. Pero yung that time na kung bakit magbatian kayo ng balang na halik, kinorek yan. Ibig sabihin yan, a kiss of love. A kiss of love. Pelema sa Hebrew. Tingnan mo, pelema. A kiss of love. Hindi yan literal na, yung ganon, ano. A kiss of love. Tingnan mo sa Hebrew. Sa Greek, malalaman mo. Ibig sabihin ng balang lang yan, a kiss of love. Ay, ibig sabihin yan. So, nakalinya yan sa ating tatalakayan, brother. Malahabang usapan yan. Ibig sabihin yan, kung titingnan mo yung original New Testament, a kiss of love. Okay. Nas, para lumaban ng si Best Sis Nads ay malabo yan, brother. Baka nga hindi lumaban. Kasi na-research na tayo yan. Bro, tanong lang, bakit daw pag nagsa-sign of the cross tayong mga Katoliko, parang inverted cross daw? Salamat po. Ganda nga ng ating hindi inverted cross. Dahil that time, ang inverted cross, hindi yan talaga sign ng Antikristo. Bakit may inverted cross? Minsan nakikita dun sa Rome. Yun ay sign na kung papaano si Peter ipinako ng pabaligtad sa cross. See? Hindi yan Antikristo. Pag nakita mo, ba't sa Vatican may inverted ng cross? Ibig sabihin Antikristo. Hindi po. Sumisimbolo yon kay Pedro na ipinako sa cross, pabaligtad. Hindi nila alam yon. Si Kristo ay pag anong itinako, si San Pedro ay pabaligtad na ipinako sa cross. Kaya kung makita mo sa simbahan o sa Vatican may inverted cross, yun ay sumisignify kung papaano ang cross na pinagpakuan kay Peter ay pabaligtad. Hindi yon sa Antikristo. Okay, nadram, sige nga, tahimik si Bes, hamon, sa hamon. Hayaan mo na siya. Bromel, iba na naman ang peg mo ngayon. God bless watching here sa duty ko now. Amel, salamat. 57 na nanonood Si Totoy, ang gayahin mo bro. Hindi ko kayang gayahin yun. Laki ng muka, brother Bromel, ustad ka na. Draditan. Assalamualaikum, brother. Alaikum salam. Ave Maria, viva San Miguel, Arcangel, viva nuestro Padre Jesus Nazareno, viva Santa Iglesia. Amen. Jesse Bon Brian Cruz. Ave Maria okay. So, wala na po kayong mga katanungan, brother and sister. Muli, nagpapasalamat ako
sa mga tao na patuloy na tumutugon sa ating pangangailangang pinansyal. Hindi ko na i-mention ang pangalan nyo. Alam nyo kung sino kayo, napakalaki ng itinutulong nyo sa aming grupo. Maraming salamat sa iyo. God provide all your needs according to His riches and glory. Hindi ko na kailanman babanggitin ang pangalan nyo. Ang Diyos po ang magbibigay sa inyo ng liglig siksik umaagaw. Salamat sa mga cheerful giver na kahit hindi kami magkakapatid, kahit hindi kami magkaano-ano, tayo ay tunay na magkakapatid kay Kristo sa pananampalataya. Salamat sa inyo. Hindi ko na babanggitin ang inyong mga pangalan. Ang Diyos na ang bahala. Miguel Sugid, bro, ano po ang tamang 3 daliri o 5 daliri pag nag-sign of the cross? Kahit ano, basta gamitin mo ang kanang kamay mo sa pag-aantada ng cross. Kaya 1 daliri yan. Papaano naman, Brother Mel, kung potol yung 2 kamay? Papaano ka magkakaantanda ng krus? May mga ipinapanganak, walang kamay, walang paa. Papaano ka mag-aantada ng krus dyan? Bigkasin mo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung wala kang kamay, putol yung kamay mo, putol yung 2 paa. Papaano ka magsasign of the cross? By your tongue, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya wala rin doon sabing, paano yung patol ang kamay, putol yung paa. By your tongue, you can make a sign. Jerome Dolera, kasi pong about naman po sa exorcism kasi maraming pumupunta sa albularyo. Yun! Paglitaw ni Brother Ed Iskalawag, yan ang ating topic. Abangan nyo si Brad sa pagbabalik ni Brother Ed Iskalawag. Lilitaw na si Brother Ed Iskalawag, kung hindi bukas o sa malang araw. Ang topic natin ay about exorcism o yung mga tungkol sa mga pamahiin, mga espiritista. Ano po, lilitaw muli si Brother Ed Iskalawag sa darating na mga araw. Salamat sa mga tao muli na walang sawa at walang nakakaiyak po kayo sa mga pinadadala niyang tulong sa amin. Maraming salamat. Hindi ko nababanggitin ang inyong mga pangalan. Maraming salamat. Purihin ng Diyos. Gabayan nawa kayo. Mabuhay kayo. Glory to God. Si James Angad, keep it up bro. Mel, dumadami na ang mga nanonood. Oo, unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos at sa inyo. Alam niyo bakit? Konting tumbling na lang. Nasa YouTube channel na tayo magla-live. As of now, nasa 930 na. Konting tumbling na lang, baka sa katapusan ay mapulpil na natin ang hinihingi ng YouTube channel para doon na tayo mag-live. Tandaan yung sinabi ko, yung magiging benefit niyan, itutulong po natin kung paano ang mga kapatid natin dito na tumutulong sa atin financially, itutulong din natin yan. Gagayahin natin ang kanilang pagiging cheerful giver. Hindi ko nababanggitin ang pangalan nyo dahil yan ay inyong napakalaking indulhensya na ibibigay sa iyo ng Diyos sa langit. Okay, Robbie Villares is watching. Miguel Sagid, next episode naman po ba about yung pamahin agimat? Yes! Pag lumitaw si Ed Iskalawag, yun na ang ating topic. Elect Semads Elasnom Monsale James Shell, binaligtad mo, pinahihirapan mo pa ako. Bromel, ano po pwede ko i-follow sa YouTube? Brother Melchor, in defense of the truth, Brother Melchor. Itatype mo sa YouTube, hashtag, small letter walang space, hashtag in defense of the truth. Yon, lilitaw na yon. Basta Brother Melchor, in defense of the truth, Brother Melchor, yun lang po ang aming YouTube channel. Ano niya po, para matapos na at makarating na tayo sa YouTube channel. Okay. Alexa Bromel, ano po pwede? Okay, Jesse Bon Brian Cruz. Sana isa po sa mga next topic niyo po, yung Urbi Orbi Proud Catholic. Actually, wala akong karapatang gumamit ng Urbi Orbi. Ang Diyos lamang, ang ating Santo Papa lamang ang pwedeng magpahayag ng Urbi Orbi. Ano, brother, ano? Hindi ko pwedeng pakialaman yung Orbi at Orbi. Yung topic na indulhensya, yung plenary indulgence, pwede kong i-explain. Pero yung ituturo ko, yung kagaya ng ginawa ng Santo Papa, sorry, hindi ako Santo Papa. Ano po? Okay. Jess Jordas Yap Bromel, pwede po bang mai-apply ang pangalang Yahweh kay Jesus or para lamang po yan sa ama ng unang-una pag sinawing Yadhey Wawhey ay sabi nga ama ang pangalang ibinigay mo sa akin, di ba? Kaya nga Yeshua or Joshua. Nakapasok din ang pangalang
Yahweh kay Jesus. Kaya nga yung suffering servant doon sa Isaiah chapter 53 and the following verse, tinawag siyang Eved Yahweh, suffering servant. Pwede. Tinawag siyang Eved Yahweh. Doon sa, sa, nakikita mo, Eved Yahweh, ibig sabihin, servant of Yahweh. Okay, Bobby Rovi Villaris, galing ng episode, mukhang masaya. Yung topic natin ay seryoso. Salamat Bromel, salamat din Elasnom, Semeds, Elech. Hirap basahin, parang Arabyo. Okay, Adrian Patangi, totoo po ba na binaril ng ibang tao noon ang mukha ng black na? Yes! Binaril yon, yung bumaril, wala na, namatay. Totoo yon. May bumaril doon, hindi ko nasasabihin kung anong sekta niya. Matapos niyang barilin, ilang araw namatay po yon. Totoo yon. Totoo po yon. Yun ang galit na kulto, numero 1 kulto sa Pilipinas na umaatake sa simbahan. Binaril ngayon, namatay. Na po. So, meron pa po ba kayong katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko? Ano po? So, kung wala na po, maraming salamat muli. Nagpapasalamat ako doon sa mga tumutulong sa atin. Pinalitan ko na ng salamin para magmukha na akong Arabo, no? Maraming salamat sa mga tumutulong sa atin financially. Sa inyo, hindi ko na i-mention ang pangalan nyo. Maraming salamat. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Sukran. Alhamdulillah. Masyaallah. Salamat sa inyo. Allahu Akbar. Salamat sa inyo mga kapatid. Hindi ko nasasabihin ang kanilang mga pangalan sa mga taong walang sawa na nagmamalasakit sa panahon ng ating krisis. Nandiyan ang kanilang pagiging bukas palad. Maraming salamat sa inyo. Aba, may tanong pa uli. Tatanggalin ko na po yung aking eyeglasses. Ayan, okay. So, balik na ulit tayo. May tanong. Napakaraming tanong. Hindi na uubusan. Hindi rin ako mauubusan ng sagot. Totoo po ba na binaril? Nasagot ko na to. Jerry Rublica, Bromel, we start our prayer with the sign of the cross to connect the message of God. Parang telepono, di ka makakatawag kung hindi ka magdadial ng, kung di mo alam ang number, tawagan mo. Sign of the cross ang telephone numbers. Yes! Di ba? Totoo, kahit sa cellphone, hindi ka makakapag-text kung hindi mo alam yung number ng ite-text mo. Hindi ka makakatawag sa cellphone kung hindi mo alam ang number ng tatawagan mo. Sign of the cross is the password to communicate to our God for prayer. Amen. Very good idea, Jerry Rublica. So, New Look, Kuya Mel, Daryl Salvacion, Adrian Patangi, tama lang po ba na ginawa ni Santa Elena na pinagpipira-pira siya? Hindi ni Santa Elena ang cross. Nakuha niya yon at pumunta sila doon mismo sa bundok ng Kalbaryo. Hinukay nila na magkahiwalay yon. Walang krus na diretsong ibinabaon, kung hindi magkahiwalay sila, isang patibulum at saka isang vertical. Hinihiwalay na ng Romano yon at ibinabaon din kung saan ipinako yung kanilang mga katawan, doon din sila inililibing. Yung mga, paliba, pinako yung isang kriminal, tatanggalin yung krus, doon ililibing yung kanilang mga krus. Yung ulo nilang pupugot, yung mga nakita mo, kaya nga tinawag na bundok ng bungo, dahil yung mga ulo doon na pinupugutan ng ulo, hindi inililibing, inilalagay doon. Kaya tawag doon bundok ng bungo, dahil yung mga bungo ng tao, iniiwan nila doon hanggang sa kainin ng buwitra yung laman yan. Kaya tinawag yung bundok ng bungo, dahil ang execution doon, dalawa, pwedeng pugutan ng ulo, pwedeng ipako sa krus. Ang mga mamamayang Romano, kung ikaw ay mamamayang Romano, hindi ka pwedeng ipako sa krus. Ang ipaparusa sa iyo, pugot ulo. Yung mga hindi mamamayang Romano o hindi mga Roman citizen, hindi yan pinapako sa krus, dahil ayon sa mga sa mga Romano, na mga Romano ay hindi at kahiyahiya at hindi karapat-dapat na sila ay patayin sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Kaya ang execute sa kanila ng kanilang authority, pugutan ng ulo. Kaya maraming mga iskal doon, kaya tinawag doon ng bungo o bundok ng bungo. Dahil maraming mga pugong-pugot na nando doon pagkatapos execute ang ibang mga Romano na notorious na criminal. Okay. Hindi yan pinagputol-putol. Talagang magkahiwala yung patibulum at yung horizontal, yung vertical na natagpuan ni Saint Elena. Ano po, brother? Salamat. Robbie Villares, lupit ng outfit, Bromel, glory to God. Rafael Luis, balik ko, ano po stand ng Catholic sa rapture? Wala tayong rapture, ang atin ay assumption.
Invento lang yan ng mga born again Christian. Assumption, iniakyat sa langit ang atin, iniakyat, hindi inagaw, caught up. Kaya nila ginamit ang rapture, yung caught up into heaven. Tansinin mo, si Enoch ay iniakyat sa langit. Assumption in heaven. Assume into heaven. Hindi rapture into heaven. Assume ang ginamit, hindi rapture. Bagong pakulo yan ng mga sektang sumulpot noong 1980. During that time, kaya yan ginamit ng mga revivalists para kakaiba naman ang kanilang marinig na aral at maraming mautong mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Jack Amodja, akala ko sino Idol Merchant. Salamat, Jack Amodja. Adrian Patangi, salamat bro Mel. God bless po, more power. Salamat din. Salamat sa mga mahihirap mong tanong na by the power and the gift of God, He gave me a wisdom to answer your question. Kahit na mahirap, sasagutin natin sa pamamagitan ng mga wisdom. Actually, yung wisdom, yung knowledge na sa akin, hindi akin ito. Anytime kaya tong bawiin ng Diyos. Kaya gagamitin natin sa paraang ayon sa Kanya. Ano po? Salamat. Rafi Munoz is watching. Jesse Bon, Brian Cruz. Sana iniikot pa sa lahat ang lugar ang Blessed Sacrament. Yung iba, mga nag-iikot ng Blessed Sacrament. Okay, God bless. Watching from Saudi Arabia, Andrew Aison. Sheila Cortez, God bless kuya. Salamat, Sheila Cortez. Magmati mo. Nahulit ka. Anuhin mo na lang sa, i-review mo na lang to sa In Defense of the Truth natin sa page natin at saka sa YouTube channel natin. Salamat muli sa mga taong patuloy na tumutulong sa atin. Walang hanggang pasasalamat. Ang taming ihahandog lang namin sa inyo at maibabalik naming tulong ay panalangin para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Lahat kayo, lalo-lalo na doon sa mga taong tumutulong sa atin financially para makasurvive sa quarantine o itong tinatawag nating lockdown. Salamat sa inyo. Nakakataba kayo ng puso. Purihin ng Diyos. Sana dumami pa ang mga taong katulad nyo. Hindi ko na kayo babanggitin kung sino kayo. Okay, Miguel Sugid. Bro, no early times po ba ang pag-sign of the cross ay sa ulo, dibdib at magkabilang balikat? Salamat. Dito po, kagaya ng ginagawa natin. Pag nakakita ka ng ginagamit kaliwa, nakita niyo yung kaliwa, mga Orthodox yun, 2 beses sila nagaganon. Kaliwa yung ginagamit ng mga Orthodox nating mga sister in Christ natin as a Catholic Orthodox Church. Ang ginagamit nila kaliwa, ang ginagamit nila kanan. Pag nakakita ka ng kanan na nagsa-sign of the cross, yan ay Katolikong Western. Pag kaliwa ang ginamit na sign of the Eastern Church yan. Ngayon, kung talaga nakita mo kaliwete, talagang kaliwete yon. Okay. Okay, wala na po ba kayong mga katanungan, brother and sister? Kung wala na, ako'y init na sa aking costume. Nangangati na yung aking bigote. Hindi ka pwedeng kamutin dahil mag-o-over. Roel, si Rosal, watching from UAE. God bless po. Salamat, Roel. Mag-review ka na lang ng ating talakayan doon sa YouTube channel natin o mag-umpisa ka pagkatapos natin. Robbie Villares, nanonood din po ba kayo sa Orbe? Yes, kagabi, madaling araw natapos. Ang ganda ng plenary na indulgence na binigay ng ating banal na Santo Papa na kinakailangan natin pag sinabing mag-rosary, mag-chaplet, gawin natin yan para makamtan natin ang plenary indulgence na ibinigay niya nung madaling araw, alauna sa oras natin sa Pilipinas. Salamat, nanood din kayo nun. Jess Jurdas Yap, ang mga apostol po ba talaga ang sumulat ng four gospel, pati na rin po ang mga writing? Salamat po. Unang-una, hindi. Bakit? Kung titingnan mo, ang sa umpisa pa lang ng prologue, ano sabi? The gospel according to. The gospel according to. Di ba, kita mo? Ang mabuting balita ayon kay Mateo, ayon kay San Lucas. Ang mga source nun ay ang mga apostol. Pero ang mga writers nun, yung kanilang community. Yung community ni Juan, yung community ni Mateo, yung community ni Lucas, at yung community ni Marcos. Kaya nga sabi, ayon kay Mateo. Hindi sinabing, ang mabuting balita mula kay Mateo. Wala. Kundi ayon kay Mateo. Hindi sinabing mula kay Mateo o hindi sinabing sinulat ni Mateo. Kung hindi, ayon kay. Diba? According to the gospel, according to Mateo. Kung ano yung narinig ng community ni Mateo, yun ang sinusulat ng mga simbahan niya o yung kanyang mga churches na nasasakupan. Kaya ang ginamit, ayon kay Mateo. Hindi sinabing sinulat ni Mateo. Ano po? Yan, mag-aaral tayo ng mga, ng tinatawag nating biblical,
BBS, ano, BBC ba yun? Yung Bible Biblical, ano? Basta sa simbahan yan, at tinan nyo, tuturo yon. Kaya nga sinabi, di ba, ang mabuting balita ayon kay, ang source nun, si Mateo, si Marcos, Lucas, si John. Pero ang sumulat nun, yung kanilang mga community. Sana maintindihan natin yan. Na ang bilis ng ano natin. Oras. Alan Ayage, pwede palang maging Arabo, bro. Oo, malapit na rin ako maging Arabo Hawk, brother. Salamat, Alan Ayag. Bro Mel, paano po yung kay Juan, di ba? Nagpakilala siya. Totoo po ba yun? Sinong Juan? Maraming Juan sa Bible, brother Robbie Villares. Sinong Juan? Juan John the Baptist? John the Apostle? O yung Juan na kapatid ni Santiago? Sinong Juan yung tinutukoy mo, brother? Paki-specify sinong Juan. Sinong Juan yan? O, si Juan Tamad ba yan? O sino ba yon? Isabihin mo kung sinong Juan at sabihin mo sa atin at bibigyan natin ng kasagutan. Maraming Juan sa Bible, hindi lang isa. Maraming salamat po sa pagtatanggol sa simbahang katolikong tinayo ni Jesus. Salamat po sa inspirasyon. Glory to God. Jesse Von Bryas. So, hintayin ko kung sinong Juan ang tinutukoy mo na nagpapakilala siya. Totoo ba yun? Yung sa gospel po. Si John. Okay. Yes, totoo naman si John. Si John ang kahuli-hulihang namatay sa katandaan. Si John ang kahuli-hulihang namatay ng 90 to 100 AD. Siya ang kahuli-hulihang apostol na namatay sa natural death. Karamihang mga apostol pinersecute, pinahirapan at napatay. Pero itong si John, ang kamatayan nito ay natural death. Okay. Salamat, Robbie Villares. So, kung wala na kayong mga katanungan, maraming salamat. At muli, maraming salamat sa walang hanggang pasasalamat. Ang tanging ibibigay lang namin sa inyo na tulong ay ipagdasal kayo ang lahat ng sumusubaybay, lalo na tumutulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum sa lahat ng mga taga-subaybay, lalo na sa UAE, United Arab Emirates, sa lahat, sa lupalop ng buong mundo, sa Amerika, na nanggagaling na nagtumutulong sa atin. Hindi ko na i-mention yung your name nyo. Salamat sa inyo. Tanggalin ko ulit yung salamin ko. May pahabol na tanong. Last na po ito. Ano po? Init na si Brother Mel sa kanyang outfit. Hanston Monterde Hubahib. God bless you, bro. Glory to God. Amen. Miguel Pofar. 950 po subscribe, bro Mel. Malapit na. Amen. Glory to God. Konting tumbling. Baka sa katapusan, nasa YouTube channel na tayo magla-live. Purihin ng Diyos lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ating ibibigay sa Diyos at kanyang simbahan. Hindi kami makalilimot sa aming pinangako kung ano ang magiging progress nito. Itutulong natin. Purihin ng Diyos. Amen. Basta sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. So, konting tumbling na lang. Siguro by next week. O baka bago tayo lumabas si Brother Ed Iskalawag. Baka doon natin makita si Brother Ed Iskalawag doon sa ating YouTube channel. Exorcism o yung mga pamahiin o yung mga black magic ang ating itatawid kapag lumabas si Brother Ed Iskalawag. Maglalagay din ako ng mga props. Magugulat kayo kung ano yung mga props na ilalagay ni Brother Ed Iskalawag. May pahabol pa. Sino yung nagpahabol? Sino to? Si Robbie Villares, daily live na nice ha. Unang-una, hindi natin pwedeng i-daily live. Ako ay kumukuha lang ng pagkakataon. Pagka malakas yung signal, go tayo. Pag mahina yung signal, loading lang ng loading. Pagdasal nyo kasi kaya humihina yung signal, maraming nakatambay sa loob ng kanilang tahanan. Dito po lockdown. Unang-una, huwag kayong maniniwala kay Nadram, hindi ito produkto ng lockdown. Ito po ay nasa isip ko na mag-iba naman ako ng outfit. Itong si Nadram, kontrapelo to eh. Hindi ito bunga ng ating quarantine. Gusto ko na maiba ang ating outfit. So mga kapatid ko sa pananampalatayang Katoliko, muli maraming salamat. Abangan niyo po ang ating muling paghahayag sa katotohanan ng ating pananampalatayang Katoliko. Huwag po kayong magtanong sa ibang bulaang mga ngaral kay Rabbi Sakaraya Akamelchor. Joke lang po yun. Mga seryoso nyo. Maraming salamat. Muli, walang hanggang pasasalamat sa mga taong tumutulong sa atin. Hindi ko nababanggitin ang pangalan nyo. Okay. May tanong pa, last na, baka sabihin, brother, hindi mo sinagot yung tanong ko, umalis ka agad. Last na to, po? Okay.
Nasa apologetika ka ba bukas with Tatang Larry? Wala. Bakit? Wala pa rin sasakyan at walang mga transportation o maano rito. Wala akong motor, wala akong bike. Ang ginagamit ko lang paa para pumunta sa aking pupuntahan. Kung tayo po ay wala ng lockdown, makikita niyo po ulit ako sa apologetika para po sa aking mga kasamahan. Ano po? Wala po. Sila may sasakyan kaya sila nakakapunta doon sa studio ng Veritas. Ako po ay wala pong transportation na even jeep, even tricycle, yung tricycle ano tawag doon, yung sidecar, bawal nang magliliwaliw-waliw dito. Pwede kung may bike ka, may sarili kang motor, wala po tayo kaya hindi tayo makikita sa Veritas. Hanson Monte Jubahib, idol kita Brad. Amen. Glory to God. Sila lang idolin mo brother. Ako hindi dahil tao rin akong kagaya mo na makasalanan. Sinusubaybayan ko yung mga debate mo, TKO lahat, knockout. Glory to God dahil sa katotohanan mana-knockout natin sila. Amen. Mark Lawrence replying to Hanston, mismo sir, mismo. Okay, so Mark Lawrence, maraming salamat. Wala na po kayong katanungan. Maraming salamat. Ilang tumbling. Konting tumbling na lang, makikita na ang ating pagmumukha na atin lahat yan. Suportahan ninyo, atin po yan. Kaya lang nakalagay Brother Melchor kasi nakilala na po yung pangalan natin. Pero hindi ko po kino-consider na ako po ang mayari. Tayong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi yan magkakaroon ng ganong karaming subscriber at ganong karaming viewers. Maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat ko sa inyo. Hindi lang sa inyo, sa mga tao na patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon financially, spiritually. Maraming salamat sa iyo. Hanggang sa muli sa ating pagla-live streaming. Ito po si Brother Melchor Manalili alias Rabbi Sakaraya ng Palestine, Pasay City. Amen. Glory to God. Purihin ang Diyos. Maraming salamat.